Happy midweek po sa lahat. Kumusta na ang inyong kalahating sanlinggo? Ngayong gabi mga kapatid ay muli natin babasahin ang nasa aklat ng Levitico. Tayo po ay nasa chapter 4 na at patuloy tayong magbabasa na ito po ay pag-aaralan natin at sama-sama nating babasahin. Bago ang lahat, bago natin tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo, Ama. Salamat po sa biyaya at pagpapala na ibinigay niyo sa amin sa loob ng kalahating sanlinggo, buhay at kalakasan, kalusugan, kagalingan sa aming mga pangangatawan. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sana po sa gabing ito ay patawarin din kami sa aming mga kasalanang nagagawa. At sana po sa aming babasahin ito ay pakisamahan po kami, gabayan kami ng banal na Espiritu upang ito po ay maunawaan namin ang mga tagubilin niyo sa amin. Maraming salamat po at ang lahat po inihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Simulan na po natin. Levitico. Levitico 4:1 hanggang 35. Nag-utos din ang Panginoon kay Moises sa sabihin sa mga taga-Israel na ang sinumang makalabag sa kanyang utos nang hindi sinasadya ay kailangang gawin ito. Kung ang punong pari ang nagkasala ay nang hindi sinasadya at dahil dito ay madamay ang mga tao, maghahandog siya sa Panginoon ng isang batang toro na walang kapintasan bilang handog sa paglilinis. Dadalhin niya ang toro sa presensya ng Panginoon doon sa pintuan ng toldang tipanan at ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng toro at sa kanya ito papatayin. Kukuha ng dugo ng toro ang punong pari at dadalhin niya sa loob ng tolda. Ilulubog niya ang kanyang daliri sa dugo at iwiwisik ng 7 beses sa harap ng tabing na tumatabing sa pinakabanal na lugar sa presensya ng Panginoon. Pagkatapos papahiran niya ng dugo ang parang sungay sa mga sulok ng altar na pagsusunugan ng insenso sa loob ng tolda sa presensya ng Panginoon. At ang natitirang dugo ng toro ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar na pagsusunugan ng handog na sinusunog. Ang altar na ito'y malapit sa pintuan ng tolda. Pagkatapos kukunin niya ang lahat ng taba sa laman loob ng toro. Ang mga bato at ang taba nito, pati na ang maliit na bahagi ng atay, ganito rin ang gagawin sa hayop na handog para sa mabuting relasyon. Pagkatapos, ang mga ito'y susunugin ng pari sa altar na pinagsusunugan ng handog na sinusunog. Pero ang natitirang bahagi ng hayop katulad ng balat, laman, ulo at mga paa at na nasa loob ng tiyan, pati na ang laman loob ay dadalhin sa loob ng kampo at susunugin sa lumalagablab na siga ng mga kahoy doon sa itinuturing na malinis na lugar na pinagtatapunan ng abo. Kung ang buong mamamayan ng Israel ay makalabag sa utos ng Panginoon nang hindi sinasadya, sila ay nagkasala pa rin kahit hindi nila ito nalalaman. Kapag alam na nila na sila'y nagkasala nga, ang lahat ng mamamayan ay naghahandog ng batang toro bilang handog sa paglilinis. Dadalhin nila ang toro sa toldang tipanan. Pagkatapos ipapatong ng mga tagapamahala ng Israel ang kanilang kamay sa ulo ng toro at saka papatayin sa presensya ng Panginoon. Kukuha ng dugo ng toro ang punong pari at dadalhin niya sa loob ng tolda at ilulubog niya ang kanyang daliri sa dugo at iwawiwisik ng 7 beses sa tabing na tumatabing sa pinakabanal na lugar sa presensya ng Panginoon. Pagkatapos papahiran niya ng dugo ang parang sungay sa mga sulok ng altar na nasa loob ng tolda sa presensya ng Panginoon at ang natitirang dugo ay bubuhos niya sa ilalim ng altar na pinagsusunugan ng handog ng sinusunog.
Ang altar na ito ay malapit sa pintuan ng tolda. At ang gagawin niya sa toro na ito ay katulad din ng ginawa niya sa torong handog sa paglilinis. Kukunin niya ang lahat ng taba ng toro at susunugin sa altar. At susunugin ang toro sa labas ng kampo. Sa pamamagitan ng gagawing ito ng punong pari, ang mga taga-Israel ay matutubos sa kanilang mga kasalanan at patatawarin ng Panginoon ang mga kasalanan nila. Ito ang handog sa paglilinis para sa buong sambahayan ng Israel. Kung ang isang pinuno ay makalabag sa utos ng Panginoon na kanyang Diyos nang hindi sinasadya, nagkasala pa rin siya. At kapag nalaman niya na siya pala ay nagkasala, maghahandog siya ng isang lalaking kambing na walang kapintasan. Ito ay handog para sa paglilinis ng kanyang kasalanan. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing at papatayin ito sa presensya ng Panginoon. Sa dakong pagpinagpatayan ng mga hayop na inihahandog bilang handog na sinusunog. Ilulubog ng pari ang kanyang daliri sa dugo ng kambing at ipapahid na sa parang sungay sa mga sulok ng altar na masusumpungan ng mga handog na sinunog, at ang natitirang dugo ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar. Susunugin niya ang lahat ng taba sa altar, katulad ng kanyang ginawa sa mga taba ng hayop na inihandog para sa mabuting relasyon. Sa pamamagitan ng gagawing ito ng pari, matutubos ang tao sa kanyang mga kasalanan at patatawarin siya ng Panginoon. Kung ang pangkaraniwang tao ay makalabag sa alinmang utos ng Panginoon nang hindi sinasadya, nagkasala rin siya. At kapag nalaman niya siya'y nagkasala, maghahandog siya ng babaeng kambing na walang kapintasan para sa nagawa niyang kasalanan. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing na ihahandog sa paglilinis at papatayin niya ito sa may tolda, sa dakong pinagpatayan ng mga hayop na handog na sinusunog. Ilulubog ng pari ang kanyang daliri sa dugo ng kambing at ipapahid sa parang sungay sa mga sulok ng altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog, at ang natitirang dugo ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar. Pagkatapos kukunin niya ang lahat ng taba ng kambing katulad ng ginawa niya sa hayop na handog para sa mabuting relasyon, at susunugin niya ang altar sa altar ang taba na magiging mabangong samyo na handog at makalulugod sa Panginoon. Sa pamamagitan ng gagawin ito ng pari, ang tao ay matutubos, patatawarin siya ng Panginoon. Kung tupa naman ang ihahandog ng tao para maging malinis siya sa kanyang kasalanan, kinakailangan ito'y babaeng tupa na walang kapintasan. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng tupa at papatayin sa tolda sa patayan ng mga hayop na handog na sinusunog. Ilulubog ng pari ang kanyang daliri sa dugo ng tupa at ipapahid sa parang sungay sa mga sulok ng altar na pinagsusunugan ng handog na sinusunog. Ang mga natirang dugo ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar. Pagkatapos kukunin niya ang lahat ng taba ng tupa katulad ng ginawa niya sa tupang handog para sa mabuting relasyon, at susunugin niya ang taba sa altar pati na ang iba pang mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Sa pamamagitan ng gagawing ito ng pari, matutubos ang tao sa kanyang mga kasalanan at patatawarin siya ng Panginoon. Nakita po natin dito mga kapatid na ang instruction muli ng Diyos, simula doon sa Kapitulo 1, ngayon ay sa Kapitulo 4 na tayo, ang kanyang mga instruction ay patuloy na binibigay sa mga tao para hindi ito magkamali, at malinaw na malinaw niya itong sinasabi. Sana po ay naibigan nyo ang ating binasa ngayong gabi, at sa ating pagtatapos tayo po ay manalangin.
Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa mga biyaya at pagpapala, buhay at kalakasan na palagi niyong pinapahiram sa aming mga tinatangkilik. Ama, may mga kapatid po kaming may mga karamdaman. Humihiling po kami ng kagalingan para sa mga karamdamang ito na sana po ang inyong mapagpagaling na kamay tulad ng ginagawa ng inyong mahal na anak siya na dito sa lupa ay pinapagaling ang mga wala ng pag-asa. Kami po'y sumasampalataya sa inyo na ang lahat ay gagawin nyo para sa inyong mga minamahal na bayan at ang inyong kalooban ang masusunod. Salamat po at kami po'y muli nagtatagubilin sa kalahati pang linggo na aming tatahakin at nawa ang inyong paggabay sa amin at ang inyong pagmamahal ay patuloy niyong ibuhos sa amin, masaganang biyaya at pagpapala ang patuloy naming hinihiling sa inyo. At ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Okay mga kapatid, ay tayo po ay maghihiwa-hiwalay muna at sa darating na Biyernes ay pakisamahan pong muli ako. Muli, happy midweek sa lahat.